Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. 9 sa 10 Pilipino nagpahayag ng malaking tiwala kay President Rodrigo Duterte. Dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo, bigo pa ring makalabas sa Veterans Memorial Medical Center. Kopya ng desisyon sa kaso ni dating Pangulong Gloria Arroyo, hindi pa rin nailalabas ng Supreme Court. Mga tauhan ng PNP Special Action Force nag-take over na sa New Bilibid Prison simula ngayong araw. Institusyon na magde-develop sa kakayahan ng mga atletang Pilipino, inaayos na ng Philippine Sports Commission. Donald Trump, opisyal ng hinirang na Republican presidential candidate. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-20 sa buwan ng Hulyo, taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Record high trust rating si Pangulong Rodrigo Duterte sa unang linggo ng kanyang panunungkulang batay sa bagong Pulse Asia Survey. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Tiwala kay Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan. Sa latest survey ng Pulse Asia na isinagawa noong July 2 hanggang 8 sa 1,200 respondents, nakakuha si Pangulong Duterte ng 91%, pangalawa si Vice President Leni Robredo na may 62% at pangatlo si Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno na may 35%. Mataas ang nakuha trust rating ni Pangulong Duterte sa Mindanao at National Capital Regions. Samantalang si VP Robredo naman ay sa Visayas Region nakakuha ng high rating. Ilang issue naman ang nais ng mamamayan na maaksyonan ng Administrasyon Duterte sa unang 6 na buwan. Sa usaping pang-ekonomiya, nangunguna na rito ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Pangalawa, ang pagpapaunlad ng ekonomiya tungo sa pagkakaroon ng maraming trabaho at paglikha ng mga programa na makatutulong na direkta sa mga mahihirap. Sa usapin naman ng peace and order, nais ng maraming Pilipino na mabawasan ang kriminalidad sa buong bansa. Gayon din ang pagkakaroon ng pagkakaisa sa bansa, partikular na sa usapin sa politika. Nagpasalamat naman ng Malacanang sa malaking tiwalang ibinigay ng taong bayan kay Pangulong Duterte. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, nagpapatunay lamang ito na nararamdaman na ng marami ang tunay na pagbabago sa bansa. Ang tiwala na ito ng taong bayan ay magsisilbi namang inspirasyon sa Administrasyong Duterte na ipagpatuloy ang mga reforma para sa ikabubuti ng buhay ng mga Pilipino. Isinagawa ang survey sa kalagitnaan ng mga usapin sa bansa tulad ng pagkakatalaga kay VP Robredo sa Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC, ang pagsasampa ng kaso laban kay dating Pangulong Benigno Aquino III kaugnay ng mga issue sa Disbursement Acceleration Program o DAP at January 25 Mama Sapano encounter. Gayon din ang mga naiuulat na drug-related killings sa iba't ibang panig ng bansa at paghahayag ni Pangulong Duterte sa 5 retirado at aktibo pang general ng Philippine National Police na umano'y sangkot sa illegal drugs operations sa bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Malacanang. Mariing inihayag ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na isang independent body ang Office of the Ombudsman at hindi nagpapadikta sa kanino man sa mga naging desisyon nito. Ito ay kasunod ng iba't ibang reaksyon ukol sa pagdidismiss ng Supreme Court sa kaso ni dating Gloria Macapagal Arroyo kaugnay ng umano'y PCSO fund scam. Ito ang balita ni Aiko Miguel. We are independent. We do not take orders from the President. We don't take signals from the President. We do our duty in accordance with what is expected of us. Wala kaming sinusundan na guideline. It is unfair to charge us to be lapdogs of the present administration. Ito ang pahayag ng Office of the Ombudsman sa gitna ng iba't ibang usapin ukol sa kaso ni dating Pangulong Gloria Arroyo kaugnay ng PCSO fund scam na idinismiss kahapon ng Korte Suprema.
Pinabulaanan rin ni Morales na kulang ang ebidensya ng prosekusyon upang makonvict si Arroyo. After the prosecution was able to prove, according to us, the guilt of GMA beyond reasonable doubt, the burden of evidence should have shifted to her and she should have presented evidence to controvert our evidence. Unfortunately, the Supreme Court thought that our evidence was insufficient. Contrary to what the media says, that lack of evidence. Natural umano na makaramdam ng pagkadismaya ang prosekusyon ngunit handa silang maghain ng motion for reconsideration oras na makuha nila ang kopya ng desisyon ng Korte Suprema. If and when we should receive it and we believe that a motion for reconsideration is warranted, we will certainly file one. If any doubts linger in the minds of the magistrates, we are ready to present our evidence via PowerPoint presentation and via representation of documentary exhibits. Naninindigan din si Ombudsman Morales na napatunayan nilang guilty beyond reasonable doubt si Arroyo base sa mga ebidensyang nakalap nila. We would say otherwise. We believe that we were able to prove the guilt of GMA beyond reasonable doubt. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue Office of the Ombudsman. Samantala, wala pang inilalabas ang Korte Suprema na kopya ng desisyon nito na nagpapawalang sala kay dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa kasong plunder. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Sa botong 11-4, nagdesisyon kahapon ang Supreme Court na i-dismiss ang kasong plunder ni dating Pangulong Gloria Arroyo kaugnay ng umano'y maanomalyang paggamit sa 366 million pesos na pondo ng PCSO. Kasabay na iniutos ng Korte ang agarang pagpapalaya kay Arroyo mula sa Veterans Memorial Medical Center kung saan siya naka-hospital arrest simula noong October 2012. Ngunit hindi pa makalalabas ng detention ang dating Pangulo dahil hanggang ngayon wala pa rin kopya ng desisyon ang Korte Suprema. Kanina, maagang nag-abang ang abogado ni Arroyo sa ilalabas na kopya ng desisyon. Ayoko magsalita na undue delay yan. Inaasahan na lang namin sana na ngayong araw lumabas na yung desisyon. Bagamat masayaan niya si Ginang Arroyo sa naging desisyon ng Korte Suprema, may halo itong pagkadismaya. May konting disappointment kasi may expectation na rin na makakalabas sa kahapon pero hindi nangyari. Alinsunod sa proseso ng mataas na hukuman, pagsasama-samahin muna ang mga opinyon ng mga maestrado pagkatapos ng botohan sa en banc session. Kapag naisaayos na ang final draft ng desisyon, kailangang malagdaan muna ito ng mga maestrado bago mabigyan ng kopya ang mga partido sa kaso. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Supreme Court. Kaugnay ng balitang yan, hindi pa makalalabas si Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa pagkakadetine sa Veterans Memorial Medical Center o VMMC dahil hindi pa nailalabas ang kopya ng desisyon at release order ng Supreme Court. At upang ibigay sa atin na detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Rosalie Cos. Rosalie, go ahead. Magandang gabi, Attorney Reg. Kinakailangan muling magpalipas ng gabi si dating Pangulo at ngayon incumbent Congresswoman ng Pampanga na si Gloria Macapagal Arroyo dahil hindi pa nga maipatupad ang desisyon ng Korte Suprema na palayain ito sa kanyang hospital arrest. Kanina, habang tayo ay nananatilit nakaantabay dyan sa Veterans Memorial Medical Center, ilan sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Gloria Arroyo ang nagkabit ng banner sa main gate ng VMMC na nakalagay ay Welcome Home. Dahil inaasahan nga nila na ngayon ay mapapalaya na si dating Pangulong Arroyo. Ngunit hanggang sa ngayon ay hinihintay pa rin ng kampo ng mga Arroyo ang kopya ng desisyon ng Korte Suprema ng pag-dismiss sa kanyang kaso kaugnay ng umano'y maanumalyang paggamit ng 366 million peso Intelligence Fund ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Kailangan ng Sandigan Bayan at Pulisya ng kopya ng desisyon upang tuluyan na ngang makalaya ang dating Pangulo. Subalit, bukod dyan, nagdagdag na ng mga
traffic and security personnel ang Philippine National Police upang bantayan ang VMMC, ganun din maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa vicinity ng VMMC. At umulan man, umaraw, lumipas man ng 24 oras, hindi umaalis ang mga tauhan ng media dahil nga nakabantay, dahil any moment of the day, within the day, pwedeng mai-release si dating Pangulo, pero after 5 p.m., negative na nga ito. Ilang taga-suporta rin ni CGMA ang nag-abang sa main gate upang salubungin at ipagdiwang sana ang paglaya nito. Pakinggan natin ang tinig ng ilan sa kanila. Kaya kami po andito ngayon para saksihan ang aming inaantay na paglaya ng ating dating Pangulo. Kami po'y tahimik at buong pusong pumunta po rito sa mga makita ng aming pamasahe. Attorney Reg, narinig naman na natin sinabi ng mga abogado ni Gloria Arroyo na tutuloy si Pangulong o dating Pangulong Gloria Arroyo sa La Vista Subdivision once na ma-release o maipalabas yung release order. Pero hanggat hindi pa nailalabas, ibig sabihin, antabay pa rin tayo dyan bukas o sa mga susunod na araw pagka napirmahan na ng mga Supreme Court Justices yung decision. Rosalie, so ang prosesong mangyayari ay pipirma ang Supreme Court Justices doon sa desisyon nila, no, na nag-decide ng 11-4 sa pagpapalaya ni Arroyo. And then afterwards, itatransmit ito sa Sandigan Bayan and then i-issue ng release order naman ng Sandigan Bayan na kung saan bibigyan ng kopya ang kapulisan, no, at pati yung VMMC administrator para mapalaya si Gloria Macapagal. Ganun ang magiging proseso, tama? Tama, Attorney Reg. At ang detalye niyan, iuulat ng mga kasama natin na taga-Supreme Court, nagbibit at saka taga-Sandigan Bayan. Ang tanong ko, sinabi kanina doon sa tape report natin ni Roderick Mendoza, no, sinabi ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na tatanungin at magpa-file sila rather ng MR at questionin yung desisyon na yun ng Supreme Court. Now, would this entail further delays in the issuance of the release order by the Sandigan Bayan dahil hindi pa magiging final and executory yung order na yun ng Supreme Court? Ang pagkakaalam natin, Attorney Reg, hindi na pwedeng questionin ang naging desisyon ng Supreme Court na pawalang sala si dating Pangulong Gloria Arroyo, pero wala rin naman pwedeng pumigil kung gustong maghain ng motion for reconsideration ng Ombudsman. Because it is an en-banc decision, no? So talagang wala ng MR under the rules. Meron ba tayong ina-expect na mga bibisita kay dating Pangulong Arroyo at meron na bang bumibisita ngayon sa kanya ng mga sikat na personalidad? Yan nga ang nakakapagtaka, Attorney Reg, kasi kanina buong maghapon kami nakastandby sa harap ng VMMC, pero kahit isa, wala kami na sila na bumisita. Although meron tayong naririnig or na information na nasa loob ang dating first gentleman na si Mike Arroyo at ilang dating cabinet secretaries, pero ni isa sa kanila hindi natin nakita o nakapanayan man lang. Maraming salamat, Rosalie Cos, para sa ulat na yan. Sa kaugnay na balita, hindi pa rin naglalabas ng release order ang Sandigan Bayan sa paglaya ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa kabila ng utos kahapon ng Korte Suprema. Mula sa Sandigan Bayan, ito ang balita ni Joyce Balancho, live. Magandang gabi, Joyce. Sa plunder case ni dating Presidente at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo. Buong araw naghintay nga ang miyembro ng media pati na rin ang abogado ni Ginang Arroyo na si Attorney Jessie Lanete para sa pagdating ng resolusyon ng Korte Suprema. Bagaman kasi nagdesisyon na ang Korte Suprema kahapon na palayain na sa pagkaka-hospital arrest si Ginang Arroyo, kinakailangan mo na kasing hintayin ang release order na magmumula dito sa Sandigan Bayan. Ayon sa abogado ng dating Presidente na si Attorney Lawrence Arroyo, ipadadala via process server or courier ang resolusyon dito sa Sandigan Bayan. Ang First Division na humahawak sa kaso ni Arroyo sa pangunguna ni Associate Justice F.N. de la Cruz ang siya magpoproseso ng release order base sa resolusyon. Ang Sheriff ng Sandigan Bayan naman ang magdadala ng order ng Korte sa Philippine National Police na may kustodiya pa rin si Arroyo. Matapos ito ay sakala maaring makalabas si Arroyo sa Veterans Memorial Medical Center or VMMC kung saan siya nako-hospital arrest na mahigit 5 taon na. Maaalalang July 2012 na maisampa ang kasong plunder laban kay Arroyo, ilang opisyal ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, pati na rin Commission on Audit
Nagugat ang kaso sa maring pagkamal nila Arroyo ng intelligence squad ng PCSO mula 2008 hanggang 2010 noong presidente pa siya ng bansa. Bagaman nakapagpiyansa ang tatlo sa kanya mga kapwa-akusado, hindi naman pinayagan na mag-post ng bail si Arroyo at inisyuhan ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan noong October 2012. Ilang araw lang matapos niyan ay pinayagan ng korte na masailalim na lang sa hospital arrest si Arroyo dahil sa kanyang kalusugan. Bumulong ang paglilitis ng prosekusyon at saka humiling si Arroyo na madismiss ang kaso dahil sa kawalan ng ebidensya. Hindi naman ito kinatigan ng Sandigan Bayan kaya't umapela na ang kanyang kampo sa mataas na hukuman. Kanina, Monica, nakausap natin yung abogado ni Arroyo na naghihintay rin dito sa Sandigan Bayan at sabi nga niya umaasa sila na bukas ay matatapos nga yung proseso ng paglaya ng kanyang kliyente. Monica? Maraming salamat, Joyce Balancio, live na nag-uulat mula sa Sandigan Bayan. Samantala, aalamin muna ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ang mga plano ni Presidente Rodrigo Duterte bago tanggapin ang alok nito na maging special envoy sa pakikipag-usap sa China kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Victor Cosare. Para kay dating Pangulong Fidel Ramos, bagamat pinabura ng Arbitration Court ang Pilipinas sa maritime dispute laban sa China, hindi dapat magpadalos-dalos ang bansa sa magiging susunod na hakbang nito. Let us proceed step by step. We cannot do much by jumping into the big conclusion that we won a big victory and then therefore we must conform. You remove those islands. No, it's not going to be like that. This is not a victory that we must gloat about. No. It's just a ruling in favor of our position. But the real victory is if we can achieve peace in the world. Nakatakdang makipagpulong kay Pangulong Rodrigo Duterte ngayong weekend si Ramos upang pag-usapan ang binabalak na dialogo sa China. Si Ramos ang napili ng Pangulo na maging special envoy ng Pilipinas sa pakikipag-usap sa China. Ngunit nais munang malaman ng dating chief executive ang plano ng incumbent president. At the very beginning, I already said I'm very honored. And I said I can do the job. But I also requested that some parameters or guidelines come from the President. Meron ba tayong Plan A, Plan B, Plan C? Isa sa konsiderasyon ni Ramos bago tanggapin ang alok na trabaho ay kung kakayanin ito ng kanyang kalusugan. Nitong nakaraang Oktubre ay kinabitan ng pacemaker si Ramos dahil sa high blood at mabagal na tibok ng puso. Sakaling tanggapin ang alok ng Pangulo, pangunahin na tututukan ni Ramos ay kung paano muling malayang makakapangisda ang mga Pilipino sa mga pinag-aagawang lugar gaya ng Scarborough Shoal. Ayon kay dating Pangulong Ramos, isa sa magandang aspeto sa ikapagtatagumpay ng pag-uusap ay ang pagiging bukas ng China sa bilateral talks. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Manila. Nagsimula na ngayong araw ang pag-takeover ng Philippine National Police Special Action Force o PNP-SAF bilang prison guard sa New Bilibid Prison. Ito ang balita ni Jericho Albano. On duty na ngayong araw ang mahigit sa 300 na unang batch ng Philippine National Police Special Action Force na magbabantay sa New Bilibid Prison. Unti-unti ang gagawing pagpalit ng SAF troopers sa may 900 gwardya sa NBP sa kahilingan na rin ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre. Nagpahayag naman ng tiwala si PNP Chief Ronald De La Rosa sa kakayahan ng SAF troopers na bantayan ng mga inmates sa Bilibid. Alam niyo bakit andito kayo? Because kayo ang pinakamagaling na police sa buong Pilipinas. Ang atin lang namang hangarin dyan is mahinto ang pagpasok ng mga kontraband sa loob ng piitan. Mahinto yung komunikasyon nila to the outside world kung saan namamayagpag yung kailang pag-order ng droga doon sa ibang bansa. Hindi po sila makukurap. They are the most incorruptible policemen in the whole Philippines. Kasabay din ng seremonya kanina, nagsagawa ang ilang tauhan ng SAF ng Oplan Galugad sa Building 14. Sinakay muna sa 2 bus ang 53 high-profile inmates kabilang sina Herbert Colanco,
Peter Ko at JB Sebastian saka isinagawa ang paggalugad. Nakumpiska sa mga ito ang pera, ilang kahon ng sigarilyo, appliances gaya ng TV at electric fan, signal booster at mga patalim. Kahit anong jam ng signal dyan, meron silang signal booster para sa cellphone nila. So nakakontak pa rin sila. So yun nakuha ko kanina, di ba? Doon sa bubong sa kubol ni Peter Ko. Nakuha na. So hopefully hindi na siya makakontak sa outside world. Ito ang kauna-unahang galugad na isinagawa sa ilalim ng pamumuno ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Samantala, hindi naman natinag si Secretary Aguirre sa nadiskubreng planong pagpapapatay sa kanya ng mga high-profile drug lord sa Bilibid. Sariwang-sariwa pa po ang nakuha kong informasyon, very reliable information. At ito ina-address ko rin dun sa ating mga napaloob dyan, mga drug lords natin dyan sa Maximum at sa Building 14. Nagkaroon po sila ng pool o nangalap po sila, nagkasundo sila, yung mayamang mga drug lords dyan, mag-pool ng 100 billion pesos para daw i-corrupt ang Secretary of Justice. At kung hindi makukurap ang Secretary of Justice, ay i-liquidate na lamang ang Secretary of Justice at sila po ay mayroong kontrata na 50 million pesos for my head. Yan po ay tinanggap na ng isa rin sa mga inmates dyan sa Building 14. Una nang napaulat ang 1 bilyong pisong patong sa ulo ni na Pangulong Rodrigo Duterte at De La Rosa dahil sa kampanya ng mga ito laban sa illegal na droga. Jericho Albano, UNTV News and Rescue, Muntinlupa City. Hinigpitan na ang seguridad sa Zamboanga City para sa inaasahang pagdating ni Pangulong Duterte bukas. Posible rin naman noon diretso na pabasilan at sulu ang Pangulo upang makipagdialogo kay Moro National Liberation Front o MNLF Founding Chairman Normis Suari. Ito ang balita ni Dante Amento. Bago magtanghali bukas ay inaasahang darating sa Edwin Andrews Air Base sa Zamboanga City si Pangulong Rodrigo Duterte. Layunin ng pagbisita ng Pangulo na kausapin ang mga tropa ng pamahalaan kasama ang kalihim ng Department of National Defense, AFP Chief of Staff at iba pang miyembro ng kanyang gabinete. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, Western Mindanao Command, mahigpit na seguridad ang kanilang ipatutupad lalo't nahaharap ang Pangulo sa mga banta dahil sa mahigpit na kampanya kontra krimen at iligal na droga. Kilala ring kuta ng Abu Sayyaf ang kalapit na probinsya ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Pinaparaan i-secure siya. By all means. Mula sa Zamboanga City ay posibleng dumiretso ang Pangulo sa kampo ng 104th Brigade ng AFP sa Tabiawan, Isabela, Basilan para naman kausapin ang mga nakadistino roong mga sundalo. Agad rin naman siyang babalik sa Zamboanga City para sa command conference at bisitahin ang sugatang sundalo sa ospital ng AFP Westmencom Headquarters. Kung tutuloy man siya, wala sa itinerary namin yon, walang usapin na ganon. So kung tutuloy yon is because he decided to go there, just in case. Pero sa amin, wala tayong ganong nababalik. Hindi naman tiyak ng AFP kung pupunta pa sa Sulu ang Pangulo dahil hindi ito kasama sa hawak nilang itinerary. Sakaling magdesisyon itong makipagkita kay Moro National Liberation Front Founding Chairman Normis Suari ay handa naman ang kanilang tauhan para sa ipatutupad na seguridad. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Susunod sa ito ang balita. Mga sasakyan na lalabag sa batas trapiko, i-impound ng Department of Transportation sa Tarlac. Training centers para sa mga nagbagong buhay na drug dependent bubuksan ng TESDA. Nagbabalik ang ito ang balita. Bubuksan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang mga training centers nito para sa mga drug dependents. Ito ang balita ni Brian De Paz.
Kailangang may hanap buhay at mapagkakakitaan ng libo-libong drug dependent matapos ang kanilang rehabilitasyon. Ito ang nakikitang solusyon ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA upang mapabilis ang paglaban ng pamahalaan sa illegal drugs. Dahil dito, bubuksan ng TESDA ang kanilang mga training centers sa mga drug dependent upang magkaroon sila ng marangal na hanap buhay at hindi na bumalik sa masamang bisyo. Binigyan ng instruction ni Secretary Mamondiong ang lahat ng regional at provincial directors pati na ang school administrators ng TESDA para makipag-coordinate sa Philippine National Police at DILG na kanyang binubuksan ang lahat ng training centers ng TESDA para sa pagpapalawak ng kasanayan ng yung mga rehabilitated na mga drug dependents at users. Pag-aaralan din ng TESDA ang paglalagay ng training facility sa loob ng bilangguan. Doon na mismo sa loob ng prisuhan siguro. Let us see if we can provide the facilities. We will coordinate with the Bureau of Prisons. Kailangan din nila ang pagbabago. Between now and December 2016, meron naman kaming siguro na budget pa for scholarship. Pero titingnan pa rin namin sa koordinasyon namin sa PNP at DILG kung ilan yan. Samantala, ngayong araw lumagda ang TESDA at Mindanao State University sa isang Memorandum of Agreement na naglalayong mapalawak pa ang kaalaman ng mga taga Mindanao sa vocational at technical course. Sa pamamagitan nito, matutulungan ng mga mahihirap na mga taga Mindanao na maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay sa tulong ng TESDA. This is a way that we can help very much in the alleviation of poverty as one of the flagship program of the Duterte administration. We are very happy with this challenge and we are ready to help. Ang Mindanao State University ay may 11 campuses na nag-o-offer ng kursong Information Technology, Community Development, Fisheries, Agriculture at Engineering na akma sa mga programa ng TESDA. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Taguig. Nagtalaga naman ang Korte Suprema ng karagdagan 240 anti-drugs court upang humawak ng mga kasong may kinalaman sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tugon ito ng mataas na hukuman sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kasong may kaugnayan sa iligal na droga. Sa ngayon ay umaabot na sa mahigit 120,000 ang mga drugs case na nakabinbin sa 715 regional trial courts sa bansa. Maglalabas din ng panuntunan ng Supreme Court kung paano mapapabilis ng mga korte ang paglilitis sa mga kasong may kinalaman sa iligal na droga. By its action today, the court has effectively authorized all the 955 organized regional trial courts across the country to hear, try, and decide drugs cases. Samantala, alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa EDSA North Avenue sa Quezon City, ito ang balita ni Monokson Live. Mon, kamusta na dyan? Yes, Attorney Reg, medyo rush hour na, no? Kaya medyo makakaranas talaga ng pagsisikip sa daloy ng trapiko, lalo na itong ating mga kababayan na pauwi na sa kanilang mga bahay. Ito naman sa may North Avenue, medyo nagkakaroon ng konting pagbagal. Tingnan natin ang sitwasyon ng traffic. Nakita nyo ngayon itong area ng North Avenue, partikular sa may tapat nga ng SM northbound lane ay medyo moderate to heavy na po ang daloy ng mga sasakyan. Magsisimula po yan dyan sa may area ng EDSA Quezon Avenue. At hanggang dito sa may kanto ng North Ave ay medyo mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan.
inalis na ng mga taga-MMDA, no? Yung madalas na ginagawang terminal dito sa may malaking espasyo tapat ng SM. Bagamat gayon, marami pa rin yung nag-aabang at binubugaw naman ito ng mga traffic enforcer at maging ilang tauhan ng PNP, HPG para doon na sila mag-abang ng sasakyan banda sa unahan para hindi naman makapagdulot ng traffic dito sa may area ng North Ave. Itong area ng Muñoz, moderate to heavy rin ang traffic pero dyan lang po yan makalagpas naman ng palitan ng stop and go. Pero after po yan, magiging maluwag naman papunta ng Balintawak at hanggang sa may monumento. Yung mga pabalik po ng dyan sa may area ng South, kung kayo po ay galing dito sa may Quezon City, wala naman traffic magmula sa Muñoz hanggang dito sa may kanto ng West Avenue. At yung area going po ng Cubao, moderate traffic tayo, yung nga lang ang medyo mas mabigat po talaga na daloy ng sasakyan. Magsisimula po dyan sa may area ng Campo Crame, tuloy-tuloy hanggang Ortigas. Medyo maluwag po itong area ng SM Mega Mall southbound, pero after naman po niyan itong area ng Shaw, particular yung crossing, kasama na rin ang area ng Boni at Pioneer, moderate heavy traffic hanggang makarating po kayo ng Buendia at ng Ayala. Yung pong pabalik ng QC magmumula sa may Pasay, after po ng Magallanes Interchange, handa po kayo dahil napakabagal na po ng daloy ng mga sasakyan. Simula pa lamang dyan sa may area ng Ayala, kasama na rin ang Buendia at kasama na rin po itong area ng Orense at dyan sa may Mandaluyong hanggang makarating na po kayo sa may area ng Cubao. Paalala po sa ating mga kababayan, araw po ng Miyerkules, itong mga sasakyan ng plate number nagtatapos sa 5 and 6, bawal po hanggang mamayang alas 7 ng gabi sa lahat po ng lansangan sa Metro Manila. Yan po ang ating traffic update. Balik sa Attorney Reg. Maraming salamat, Monokson. Nagulat ang live mula sa EDSA North Avenue sa Quezon City. Nais pahirapan ng Department of Transportation ang mga lumalabag sa batas trapiko sa pamamagitan ng pag-impound sa mga sasakyan sa Tarlac City. Nagbabalik si Monokson. Simula sa susunod na linggo, lahat ng sasakyan na kailangang ma-impound ay ipapadala ng Department of Transportation sa Tarlac City. Ayon sa DOTR, nais nilang pahirapan ang mga motoristang nakalalabag sa batas trapiko upang madala at wag nang umulit. Inconveniencing daw sa mga nahuhuli. Ma'am, yung mga nahuhuli, nag-i-inconvenience sa ibang tao eh. Bakit naman may konsiderasyon na inconvenience sa mga nakakasala? Alagaan naman yung sasakyan nila ron. Ano? Isang 1 hectare na lupa sa Tarlac na pagmamay-ari ng Land Transportation Office ang gagamitin bilang impounding area sa mga sasakyan. Nais ni DOTR Secretary Art Tugade na maayos agad ang impounding area sa loob ng 7 araw. Plano rin ng DOTR na taasan pa ang penalty, lalo na at mangangailangan ng malaking gastos sa pagdadala ng mga sasakyan sa Tarlac City. So, alam mo, pagdisiplina, kailangan paminsan-minsan may kurot. Ang disiplina, paminsan-minsan may konting upak na ganyan. Yung bang nakakaramdam ng sakit para dumiretso. Magbibigay naman ng kaunting pataan ng DOTR. Kung nais isettle agad ng nakalabag ang multa ay pwede na ito agad bayaran upang hindi na madala sa Tarlac ang kanyang sasakyan. Nilinaw ng DOTR na hindi pa ito epektibo sa mga mahuhuli ng MMDA. Subalit, kasalukuyan na silang nakikipag-usap sa MMDA upang maipatupad na rin ito. Sa ngayon, tambak na ang mga na-impound na sasakyan sa LTO. Karamihan dito, hindi na tinubos ng mga may-ari. Sa ipatutupad na bagong patakaran, lahat ng mga mahuhuli, gaya ng kolorum na sasakyan, ay idediretso na sa Tarlac. Sang-ayon naman ang ilang motorista sa plano ng DOTR. Pwede rin, maganda rin po yun. Para matuto yung mga alam mo kolorum ka, bakit ba naman hindi mo gawa ng paraan ano? Bagay, pwede rin para madala nga sila eh. Pwede rin yun. Kasi sa dami nga ng kolorum na ngayon, di ba? Isa lamang ito sa mga hakbang na ginagawa ng Department of Transportation upang maresolba ang problema sa traffic sa Metro Manila. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sumailalim sa isang human rights seminar ang mahigit sa 200 mga tauhan ng Philippine National Police o PNP bilang bahagi na rin ng kanilang pinaigting na kampanya kontra ilegal na droga. Ito ang balita ni Joanano.
Umabot sa mahigit 200 tauhan ng Philippine National Police ang isinailalim kanina sa isang human rights seminar na may temang Curtailing Human Rights in the Name of National Security. Layo ng naturang pagsasanay na ipaalala ang ilang mahahalagang probisyon ng batas sa karapatang pantao upang masiguro na hindi ito malalabag ng mga pulis kaalinsabay ng kanilang pinaigting na kampanya kontra iligal na droga sa bansa. We want to reassure as a law enforcers we are bounded to follow the law, the Constitution, and to respect the rights of all the people in enforcing the law and making our country peaceful and in order. Tiwala ang PNP na malaking tulong ang hakbang na ito upang masiguro ng publiko na naaayon sa batas ang ginagawa nilang operasyon upang madakip ang sinumang lumalabag sa batas. Informing or repressing our personnel on the existing laws. This will be as our tools para lalong silang magporsige sa kanilang trabaho, knowing up to what level that we can enforce the law at a certain limitation, of course, and I want to reassure again that we will respect human rights and follow the rule of law. Pinangunahan ng training ni dating National Security Advisor Attorney Alexander Aguirre kung saan tinalakay ang mahalagang probisyon ng 1987 Constitution, Bill of Rights, Social Justice and Human Rights, National Security at iba pa. Kamakailan ilang human rights advocate ang nanawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte na wakasan na ang mga kaso ng extrajudicial killings kasunod ng mga balitang pagkakapatay sa ilang mga drug suspect. Apela ng grupo dapat ring irespeto ang karapatan ng mga drug suspect at bigyan ng patas na pagdinig sa kanilang kaso. Naglabas na rin ang pahayag si Vice President Leni Robredo kung saan kinondena nito ang tumataas na bilang ng extrajudicial killings sa bansa. Muli ring binigyan diin ni Robredo ang kahalagahan ng pagpapairal ng due process at justisya sa bawat Pilipino. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Campo Crame. Dead on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa Quezon City. Ito ang balita ni Reynante Ponte. Patay na ng matagpuan ng isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa madilim na iskinita sa Fort Del Pilar Street, Barangay Holy Spirit sa Quezon City, pasado alas 10 kagabi. Ayon sa inisyal na ulat ng mga pulis, kinilala sa alias na Roland ang biktima na tinatayang may edad 39 anyos hanggang 45 anyos na nakasuot ng t-shirt na itim at nakashort na camouflage. Nadatnan ng mga pulis na nakadapa ang katawan ng biktima na may tama ng bala sa ulo. Ayon sa residente na malapit sa pinangyarihan ng crime scene, nakarinig na lang sila na 3 hanggang 5 putok ng baril at posibleng nagkaroon ng habulan bago ito natuluyan sa looban. Siguro mga 3 hanggang 5. Tapos pagkatapos nun, lumabas kami lahat. Clear na rito. Tapos nakita namin may patay na. Kasi yung pagputok ng baril, hindi lang naka-steady. Parang papunta, parang paiba-iba ng ano. Hindi naman nila nakita ang gunman na mabilis na tumakas. Nakita naman sa posisyon ng biktima ang iba't ibang mga identification cards. Sa ngayon wala pang malinaw na motibo sa pagpaslang sa biktima habang patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pagkakakilanlan sa napatay. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Dalawang 2,431 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Institusyon na magde-develop sa kakayahan ng mga atletang Pilipino, inaayos na ng Philippine Sports Commission. Donald Trump, opisyal ng hinirang na Republican presidential candidate.
pagpapatuloy ng Ito ang Balita. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, may panibago bang bagyo na namataang makakaapekto sa bansa? Magandang gabi, Tony Reggie, sa ating mga kasambahay. Sa ngayon, walang nakikita ang pag-asa na anumang weather system gaya ng LP o bagyo na makakaapekto, magiging threat sa ating bansa sa mga susunod na araw. Pero ang pag-asa nakikita ng posibleng magkaroon pa rin tayo ng malinsangang temperatura bukas. Actually, umiiral yung ridge naman ng high pressure area umaabot sa Luzon. Plus, yung mga thunderstorms ang ating na-expect mga bigla ang mga pagulan na, Tony Reggie. Sige Ray, bigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung po nga tinatawag natin na ridge ng high pressure area sa po ngayong umaabot sa may area ng Luzon. Sa forecast po ng pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi po ng Luzon makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies at magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms lalo na paghapon at ganito pong gabi. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong pumalo ng 34 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Sa Tuigaraw po, 36. Sa Baguio, 16 to 25 at sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 33 degrees Celsius. Ang area naman po ng Visayas, makakaranas din po dyan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. May mga chance na magkakaroon po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na po dyan sa may Panay at Negros Island. Sa temperatura naman po sa Iloilo City, 33 degrees Celsius, gayon din sa Metro Cebu, Tacloban City hanggang 32 degrees Celsius. Ang area po ng Mindanao, makakaranas din po dyan ng magandang lagay ng panahon, pero may mga chance na magkakaroon din po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na yung Zamboanga Peninsula area. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong pumalo ng 33 degrees Celsius ang maximum temperature, gayon din sa Metro Davao, Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:36 a.m. atin naman pong sunset, 6:28 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Formal nang hinirang na Republican presidential candidate si Donald Trump sa isinagawang Republican National Convention sa Cleveland, Ohio ngayong araw. Ito ang balita ni James Bontuyan. Accordingly, the chair announces that Donald J. Trump, having received a majority of these votes entitled to be cast at the convention, has been selected as the Republican Party nominee for President of the United States. Opisyal na inanunsyo ni House Speaker Paul Ryan sa ginanap na Republican National Convention sa Cleveland, Ohio, si business mogul Donald Trump bilang Republican presidential candidate ng partido. Naging emosyonal ang pagkahalal kay Trump sa roll call ng mga estado na sabihin ng kanyang anak na si Donald Trump Jr. ang boto ng home state nitong New York na nalampasan ng kanyang ama ang kinakailangang 1,237 delegates. And it is my honor to be able to throw Donald Trump over the top in the delegate count tonight with 89 delegates and another 6 for John Kasich. Congratulations, Dad! We love you! Sa acceptance speech naman ni Trump, inihayag nito ang kanyang mga plataforma kung papalaring mananalo sa general elections sa Nobyembre. We're going to bring back our jobs. We're going to rebuild our depleted military and take care of our great veterans. We're going to have strong borders. We're going to get rid of ISIS. And we're going to restore law and order. But together, most importantly, we are going to make America great again. Samantala, patuloy ang protesta sa paligid ng stadium kung saan ginanap ang Republican Convention. Tinututulan ng mga protesters sa mga pahayag ni Trump tungkol sa pag-ban sa pagpasok ng mga Muslim immigrants sa Amerika at paggawa ng wall sa pagitan ng Amerika at Mexico. Bukas inaasahang darating sa Cleveland si Trump kasama ang kanyang napiling Vice President na si Indiana Governor Mike Pence para sa kanilang party address.
Sa Lunes, idaraos naman ng Democrats ang convention nito sa Philadelphia upang opisyal na iheg na si former Secretary Hillary Clinton ang kandidato ng kanilang partido. Sa huling national poll, nagiging mainit na ang laban ng dalawang kandidato sa mga battleground states gaya ng Florida, Virginia at Ohio. One-digit percentage na lang ang lamang ni Clinton kay Trump sa mga lugar na ito. James Bontuyan, UNTV News and Rescue, Washington, D.C. Naglunsad na malawakang cleanup drive ang pamahalaan ng El Salvador upang linisin ang mga gang-related graffiti sa bansa. Samantala, hindi bababa sa 20 turista ang nasawi matapos masunog ang kanilang sinasakyang tour bus sa Taoyuan, Taiwan. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Marge Navarro. Sa Taiwan, patay ang lahat ng 26 na pasahero ng isang tour bus nang masunog ito habang patungo sa Taoyuan Airport. 24 sa mga pasahero ay Chinese national habang ang 2 pa ay mga local tour guide. Ayon sa mga firefighter, nagkaroon ng sunog sa unahang bahagi ng bus kung kaya't nagtipon sa likurang bahagi ang mga pasahero. Sinubukan pang ihinto ng driver ang bus subalit mabilis itong sumiklab at natrap ang mga pasahero sa loob. Pauwi na ng mainland China ang mga turista mula sa kanilang 8 araw na bakasyon nang mangyari ang insidente. Patuloy naman ang pag-iimbestiga ng mga otoridad sa sanhi ng trahedya. Sa El Salvador, naglunsad ng malawakang cleanup ng mga gang-related graffiti ang pamahalaan ng El Salvador. Isang brigada ng community workers ang sama-samang naglinis ng mga pader at sa halip na mararahas na mensahe ay pinalitan nito ng inspirational messages. Mahigpit naman ang seguridad habang isinasagawa ang paglilinis sakaling magsimula ng karahasan ang kilalang Notorious Barrio 18 gang ng bansa. Ang El Salvador ang itinuturing na world's violent country kung saan naitala ang 120% na pagtaas ng homicides sa unang 2 buwan pa lamang ng taon. At sa Brazil, isang huwes sa Brazil ang nag-utos ng indefinite suspension sa operasyon ng Facebook application na WhatsApp. Ito ay matapos na bigong makipagtulungan ang kumpanya sa isang criminal investigation. Ayon sa huwes, ang suspensyon ay mananatili hanggat hindi ibinibigay ng Facebook ang hinihinging data messages na kailangan sa investigasyon. Ang Brazil ang ika-4 na may pinakamalaking internet population sa buong mundo kung saan umaabot sa 100 milyon ang gumagamit ng WhatsApp upang makipag-ugnayan sa kanilang mga kaanak at kaibigan. Marge Navarro, UNTV News and Rescue. Sinampahan na reklamo ng Office of the Ombudsman ang 6 na alkalde at iba pang matataas sa opisyal sa Mindanao na umano'y sangkot sa isyu ng katiwalian. Ito ang balita ni Janice Inhente. Isa-isang pinangalanan ng Office of the Ombudsman Mindanao ang mga opisyal ng pamahalaan na sangkot umano sa kaso ng katiwalian. Ayon kay Deputy Ombudsman for Mindanao Rodolfo Elman, kabilang sa mga sinampahan ng reklamo dahil sa maanumalyang mga proyekto ay mga alkalde at konsihal. The Office of the Ombudsman has filed criminal cases against 6 mayors, 8 municipal councilors, a prosecutor and several high-ranking officials in various government offices in Mindanao. Kabilang sa mga inireklamo ng draft ang na-dismiss na Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno, Osamis Mayor Rinaldo Paruhinog Sr. at ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways kaugnay ng Gymnasium Renovation Project. Nahaharap naman sa reklamong paglabag sa anti-graft law si Davao Occidental Mayor Alex Wankay at Misamis Oriental Mayor Alberto Acain, habang procurement without public bidding naman ang isinampa kay former Norala South Cotabato Mayor Romeo Hanoto. Reklamong graft and corruption din ang isinampa sa Sangguniang Bayan members ng Matanao, Davao del Sur. Habang sa Davao City, 9 na empleyado at opisyal ng DSWD ang inireklamo ng falsification of public documents kaugnay ng pagtatayo ng bank houses para sa mga naapektuhan ng Bagyong Pablo noong 2012. Importante talaga that people who complain to the Office of the Ombudsman should give us sufficient details so that we can, on the basis of this information, make the necessary verification. Mas mapabilis ang trabaho natin.
Inihayag din ng Office of the Ombudsman na pinag-aaralan na nila ang mga kasong kinasasangkutan ng ilan pang high-ranking officials sa Mindanao at maaaring maisampa ang reklamo bago matapos ang taon. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Javier. Salamat, Atty. Reg. Nais ng pamahalaan na lalo pang malinang ang kakayahan ng mga atletang Pilipino sa pamamagitan ng pagtatag ng Philippine Sports Institute. Ito ang balita ni Yoshiko Sata. Pinaplano na ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte at Philippine Sports Commission Chairman William Butch Ramirez ang pagpapatayo ng Philippine Sports Institute upang magkaroon ng athlete development sa bansa. Ayon kay PSC Chairman Ramirez, nagsimula ng mangalap ng mga datos ang komisyon ngayong buwan upang maidetalye sa Agosto ang master plan ng Sports Institute. Ipinahayag ni Ramirez sa programang Get It Straight with Daniel Razon ang kahalagahan ng nasabing institusyon sa pagsulong ng sports sa bansa. I strongly believe that for as long as the Philippine sports will not have a sports institute na magtuturo ng mga coaches, magbibigay ng sports science, sports psychology at saka mag-identify ng talent, maging pangarap lang yung Olympic gold. Dagdag pa ni Ramirez, makatutulong din sa sports development ang mga corporate at private sector gaya ng UNTV. I'm trying to engage into seeking partnership and help sa mga private sector. Katulad niyo po kayo sa inyo, Kuya Daniel. Your television could greatly help sa communication, education. Hindi naman lahat sa pera eh. It can be in terms of goods, no? Ang aking nakita with the board na we should collaborate, we should partner for us to succeed. Hindi pwedeng kami lang. Ayon pa kay Ramirez, kapag nagkaroon na ng Sports Institute, plano nila ni Pangulong Duterte na magkaroon ng executive order upang magtuloy-tuloy ang operasyon nito kahit wala na sila sa posisyon. Yoshiko Sata, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nasa balag pa rin ang alanganin kung makakalhok ang Russia sa Rio Olympic Games na magsisimula sa August 5. Ito ay matapos ipahayag ng International Olympic Committee na i-explore nito ang lahat ng legal options sa pagban sa Russia sa Olympics. Nagsagawa ng emergency meeting ang International Olympic Committee Board sa Switzerland isang araw matapos na ilabas ang independent report at idetali ang doping program ng Russia. Natalakay sa pulong na maingat na pag-aralan ng independent person o IP report tungkol sa doping program bago gumawa ng desisyon. Dapat ding ikonsidera ang Court of Arbitration for Sport o CAS decision na nakatakdang ilabas bukas. Kumpirmado ng hindi maglalaro sa alinmang torneo ang dating world number 1 na si Tiger Woods ngayong season. Ayon sa ulat, patuloy ang isasagawang mahabang pagpapagaling ni Woods sa kanyang operasyon sa likod. Mula pa noong Agosto, wala nang sinalihang golf tournament si Woods. Ito ang unang pagkakataon sa golfing career ni Woods na hindi siya makakalaro sa 4 na major championships ngayong taon. Ligtas na nakabalik sa karagatan ng isang humpback whale na mahigit isang araw nang na-stranded sa pampang ng isang beach sa Argentina. Samantala, tinanghal naman ang kampiyon ng isang first-time participant sa isinagawang Annual World Championship Snail Racing sa United Kingdom. Ito ang balita ni Yoshiko Sata. Ready, steady, slow. Mahigit 200 snails ang nagpaunahan sa Annual World Championship Snail Race sa Norfolk, United Kingdom. Ang Gastropod Games ay isinagawa sa isang table na may espesyal na tela at 3 marked circles kung saan magpapaunahan ang mga snail. Simple lang ang rules sa larong ito. Kung sinong mauna na lumabas sa outer red ring ay siyang panalo. Mapabata man o matanda ay pwedeng sumali rito at pwede rin nilang dalhin ang anumang klase ng snail na mayroon sila. The snail sort of organised its own training plan, actually. We've housed him in an excellent state-of-the-art training facility, and he's made of it what he wanted to, really. Elliot's checked on him a few times to make sure he's training, and seems to have done all right.
well, time will tell. Ang nagwagi ngayong taon ay ang first-time participant na si Herbie II na mula sa Cambridgeshire. Bilang award, iuwi ni Herbie ang isang silver glass na pinuno ng kanilang paboritong lettuce leaves. He was the biggest one we found this morning, and so other than that, he's been living in the garden, eating all natural food, no artificial pesticides, anything like that. So yeah, maybe that's helped. Nailigtas ng mga rescuer ang isang humpback whale na na-stranded sa pampang ng isang beach sa Argentina. Ang whale na may laki na 50 feet at bigat na aabot sa 10 tonelada ay natagpuan na naghihingalo na dahil mahigit 24 na oras na itong wala sa tubig. Gumamit ng mga hose na nakakabit sa balyena ang mahigit 10 rescuers upang mahila ito pabalik sa tubig. Ayon sa mga otoridad, hindi pangkaraniwan ang whale sighting sa Buenos Aires. Yoshiko Sata, UNTV News and Rescue. Pinagkalooban ng libreng sakay pauwi ng Pilipinas ng programang Serbisyong Kasangbahay ang isang OFW sa Dubai na may sakit sa bato. Ito ang balita ni Marge Navarro. Isang overseas Filipino worker sa Dubai ang tinulungan ng bagong programa ng UNTV na Serbisyong Kasangbahay upang makauwi sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng UNTV News and Rescue Dubai ay napagkalooban ng libreng tiket si Bobby Siling upang maipagamot ang kanyang karamdaman sa bato. Si Bobby ay 5 taon nang nagtatrabaho bilang barista sa Dubai at na-diagnose na may kidney failure. Ayon sa mga doktor, kailangan na siyang maoperahan kaagad upang maagapan at maiwasan ang komplikasyon ng kanyang sakit. Ngunit hindi sakop ng insurance ng kanyang pinapasukang kumpanya ang malalaking gastusin sa pagpapagamot ng kanyang sakit, kaya't kinailangan na siyang makauwi sa Pilipinas. Nakuha po siguro sa pag-iinom or sa mga pagkain po dito, sa mga salty food. Tapos po, nagpa-check up po ako sa hospital 3 times at same po yung result na kidney po disease yung problem ko. Tapos po yung company po namin hindi po valid yung insurance po namin doon sa pagpapagamot ko sa operation kasi kailangan po akong maoperahan. Kaya naman minabuti ng mga katrabaho ni Bobby na maidulog ang kanyang problema sa Serbisyong Kasangbahay upang agad na itong makauwi sa Pilipinas. Nagpasalamat naman si Bobby sa tulong na inihandog sa kanya ng programa na pinangungunahan ni Kuya Daniel Razon. Laking pasalamat ko po sa kanila kasi po kung hindi po dahil sa kanila, sa grupo po na yan, hindi ako makakauwi kaagad ngayon. Yun po, maraming salamat po. Pagdating sa Davao, agad inasistihan ng UNTV News and Rescue Davao si Bobby, katuwang ng 911 Davao at agad na sinamahan sa ospital upang maisailalim sa operasyon. Marge Navarro, UNTV News and Rescue. At yan ang ating public service, sports at entertainment news ngayong gabi. Ako po si Talia Javier, balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.